Ka-TBSA, bago tayo magpatuloy ay iaanunsyo ko muna ang nakahula ng ating nakaraang episode. Congratulations dahil panalo ka ng GCash. Sa ating mga viewers, baka ikaw na ang susunod na manalo. Kailangan mo lang mag-subscribe at hulaan ang one-word title o isang salitang pamagat ng ating video ngayong araw. Isa na marahil ang kasong ito sa pinaka-nakakagulat na kasong tatalakayin ko sa ating channel. Sa kwentong ito, umusbong ang aking pagdududa sa katapatan ng mga mag-asawa sa isa't isa. Paanong ang taong nangakong mamahalin at aalagaan ka ng habang buhay ay siya ring sisira sa iyong sariling buhay at pagkatao sa pinaka-nakakadiri at nakakasuklam na paraan. Ipinanganak si Giselle Pelicot noong 1951 sa isang ordinaryong pamilya sa hilagang bahagi ng France. Sa edad na 19, nakilala niya si Dominic Pelicot. Agad namang nabuo ang pagmamahalan sa pagitan nilang dalawa at makalipas lang ang 2 taon noong 1972, nagpa siya silang magsama bilang mag-asawa. Naging masaya at supportive ang kanilang mga kaibigan at pamilya sa kanilang pagsasama. Gayunpaman, sa simula pa lamang ng kanilang pagsasama, naramdaman na ni Giselle na parang may tinatago si Dominic. Dahil sa respeto niya sa personal space at privacy, hindi niya ito sinubukang alamin o imbestigahan. Para sa kanya, kailangang bigyan ng privacy ang bawat tao, kahit pa sariling asawa nito. Pinili niyang manahimik at hayaan si Dominic. Lumipas ang kanilang buhay mag-asawa na tila perpekto at puno ng kaligayahan. Sa paningin ng iba, sina Giselle at Dominic ay isang ideal na mag-asawa. Para kay Giselle, si Dominic ay isang huwarang asawa, maalaga, responsable, at dedikado. Nagsumikap si Dominic sa kanyang trabaho mula sa pagiging electrician hanggang sa makuha niya ang kanyang sertipikasyon sa real estate at naging isang matagumpay na broker. Samantala, si Giselle ay nagtrabaho sa isang kumpanya ng kuryente sa France. Lalong naging masaya ang kanilang pamilya nang dumating ang kanilang 3 anak na sina David, Francois at ang kanilang nag-iisang anak na babae na si Caroline. Nagtayo sila ng tahanan sa Iliers-sur-Marne, isang tahimik na lugar malapit sa Paris, na kapitolyo ng France kung saan binuo nila ang magagandang alaala ng kanilang pamilya. Ayon sa mga kwento ng kanilang mga anak, puno ng saya ang kanilang pagkabata. Sa kanilang paningin, ang kanilang mga magulang ay laging nagmamahalan at may magandang relasyon. Pero tulad ng anumang mag-asawa, hindi rin sila nakaligtas sa mga pagsubok ng buhay. Nagsimula bilang real estate broker si Dominic, pero dahil sa hindi consistent na kita, nahirapan siyang sustentuhan ang kanyang pamilya. Dahil dito, lumipat siya sa pagiging sales representative sa isang kumpanya ng computer. Dumating ang panahon na nagipit ang pamilya sa usaping pinansyal at si Giselle na mas may stable na trabaho ang nagsilbing provider. Dahil sa kanyang sipag at galing, na-promote siya sa isang posisyon sa management na malaking tulong sa kanilang kalagayan. Noong 2001, nagulat si Giselle nang malaman niyang may utang si Dominic na 75,000 euros na napakalaking halaga noong mga panahon na yon. At hindi niya kayang bayaran ito. Sa sobrang galit at pagkadismaya, nagpa siyang makipag-divorce si Giselle. Marami ang naniniwala na ginawa lamang ito ni Giselle para maprotektahan ang mga ari-arian ng pamilya mula sa pagkakautang ng asawa. Sa kabila ng diborsyo, nanatili si Dominic sa bahay kasama ang pamilya at nagtrabaho pa sa kumpanya ni Giselle upang manatiling malapit at maalagaan ang mga anak. Matapos ang 7 taon, nagpakasal silang muli. Nang tumanda na ang kanilang mga anak at bumukod, naisip ng mag-asawa
na magretiro na sa trabaho at lumagay sa tahimik. Pagdating sa kanilang retirement, nagdesisyon silang ibenta ang bahay sa Paris at lumipat sa Marzan, isang tahimik na bayan sa Vaucluse sa timog silangan ng France. Pinili nila ito dahil sa sariwang hangin at mabagal na takbo ng buhay na perpekto para sa kanilang mga natitirang taon. Ang kanilang 3 anak ay sumuporta sa desisyon at naging paboritong lugar ng kanilang pamilya ang bagong tahanan, kung saan madalas magtipon-tipon ang mga apo tuwing summer vacation. Sa kabila ng mapayapang buhay na yon, dumating ang isang krisis. Nagsimulang magpakita ng kakaibang mga senyales si Giselle. Tuwing umaga ginigising siya ng may matinding pagkapagod, sakit ng katawan at pakiramdam na parang walang laman ang kanyang isipan. Lalong lumiliit ang kanyang katawan, nalagas ang kanyang buhok at bumagsak ang kanyang memorya. Madalas niyang tawagan ng mga anak, tila hindi mapakali, kahit kakagaling lang nila sa pagbisita. Naging malaking alalahanin sa pamilya ang kanyang kalagayan. Akala ng lahat ay maaaring may Alzheimer's siya o mas malalang sakit tulad ng cancer o tumor sa utak. Pero sa kabila ng maraming hospital check-up, wala silang makitang anumang abnormalidad. Ang payo lang ng mga doktor ay magpahinga siya at umiwas sa stress. Habang patuloy ang kanyang paghihirap, natuklasan niya ang mas nakakatakot na bagay. Nagkaroon siya ng sexually transmitted disease. Nang paalalahanan siya ng doktor tungkol sa kahalagahan ng kalinisan sa sarili, nanatili lang si Giselle na tahimik sa gitna ng kalituhan at takot. Bilang isang babae na laging maingat sa kalinisan, hindi niya maintindihan kung paano siya nagkaroon ng ganitong sakit. Sa labis na kahihiyan, pinili niyang itago ang bagay na ito sa lahat, pati na sa kanyang pamilya. Sinubukan niyang itago ang kanyang nararamdaman pero napansin pa rin ng kanyang mga anak ang kakaibang pagbabago sa kanyang ugali at kalusugan. Sa kabutihang palad, sa tuwing pinanghihinaan ng loob si Giselle, palaging nasa tabi niya si Dominic, nagbibigay ng mga salitang magpapagaan sa nararamdaman niya. "Pagod ka lang siguro," sabi ni Dominic. Pero sa kaloob-looban ni Giselle, alam niyang mas malala at mas komplikado ang kanyang pinagdadaanan. Lubos na naapektuhan ang pang-araw-araw na buhay niya dahil sa lumalalang kondisyon. Ang dating matatag na babaeng si Giselle ay hindi na naglalakas loob na magmaneho o lumabas ng mag-isa. Takot na baka hindi na niya maalala kung paano makakauwi. Naging mas dependent siya sa kanyang asawa. Kapag nakikipag-usap siya sa mga kaibigan, pinipilit niya pa ring maging masaya at sinasabing napakapalad niya kay Dominic. Pero hindi nagtagal, dumating ang isang hindi inaasahang pagsubok. Noong 12 ng Setyembre 2020, pagka-uwi mula sa isang biyahe sa Timog, France, nakatanggap si Giselle ng tawag mula sa mga pulis. Sinabi nilang inaresto si Dominic dahil sa isang nakakagulat na akto. Nahuli siyang palihim na kinukunan ng video ang mga babae sa isang convenience store sa kanilang bayan. Hindi makapaniwala si Giselle sa impormasyong natanggap. Hindi matanggap ng kanyang isipan na kayang gawin yon ng lalaking nakasama niya sa loob ng 50 taon. Naniniwala siyang nagkamali ang mga pulis dahil sa kanyang paningin hindi kailanman gagawa si Dominic ng anumang bagay na makakasama sa kanyang loob. Ngunit unti-unting lumabas ang masakit na katotohanan. Hindi na ito maitatanggi ni Giselle nang ipakita ng mga pulis ang hindi mapasisinungalingang ebidensya ng pagnanasa ni Dominic sa iba't ibang pampublikong lugar. Sa harap ng mga malinaw na ebidensya, ang tanging naibigay ni Dominic ay mahinang paliwanag. Sinabi niyang ginawa niya ito dahil pakiramdam niya ay nag-iisa siya ng mga panahong wala si Giselle at nagpapagamot sa ospital. Kahit nakalaya siya sa piyansa, ito pa lang ang simula ng mas nakakatakot na mga matutuklasan ni Giselle. Hindi nagtagal, marami pang ibang kahina-hinalang bagay ang nakita sa possession ni Dominic
na nagpapatunay na siya ay tila isang sistematikong voyeur o sex addict. Nang makakuha ang mga pulis ng warrant para halugugin ang bahay ni Dominic, nakakita sila ng 2 telepono, isang computer at maraming storage devices. Lahat ng ito ay pagmamay-ari ni Dominic. Kinabukasan, nanatili si Giselle sa bahay. Puno ng kaba. Patuloy na humihiling sa mga pulis na bilisan ang investigasyon para makabalik na sa katahimikan ang kanilang pamilya. Sa kanyang kalituhan, pati ang sarili niya ay sinisi niya sa pag-iwan kay Dominic ng matagal na naging dahilan para malihis ang kanyang asawa. Pagkalipas ng isang araw, parehong pinatawag ng mga pulis sina Giselle at Dominic. Dinala sila sa magkahiwalay na kwarto ng interogasyon. Kay Giselle nagsimula ang pagtatanong na nagbigay sa kanya ng matinding discomfort. Gusto nilang malaman ang mga detalye ng kanilang buhay mag-asawa. Lalo na ang mga bagay na may kinalaman sa kanilang silid-tulugan. Labis na na-offend at na-shock si Giselle. Bagamat alam niyang ginamit ng kanyang asawa ang dahilan ng kakulangan ng intimacy sa loob ng 1 buwan para bigyang katwiran ang kanyang mga ginawa, pakiramdam pa rin niya ay masyadong pribado at hindi naaangkop ang mga tanong ng pulis. Mas lalo siyang hindi mapakali sa sunod na tanong ng mga pulis kung sumali na ba sila sa mga grupong intercourse o gawain gaya ng pagpapalit ng asawa para sa pleasure. Sa pagkarinig nito, lubos na napahiya at nalito si Giselle. Bilang isang matanda at disenteng babae, hindi siya komportabling sagutin ang ganitong mga tanong. Mariin niyang itinanggi ang lahat at sinabi na hindi nito kailanman naisip ang bagay na yon. Pagkatapos ay pinakita ng pulis ang isang litrato ng isang silid-tulugan sa larawan. May babaeng natutulog sa kama katabi ng isang lalaki. Hindi makilala ni Giselle ang mga tao sa larawan. Nagtaka siya kung bakit ipinapakita ito sa kanya ng pulis. Pinatingin siya ng maigi sa paligid ng litrato, lalo na sa bedside table, para malaman kung pamilyar ba ito at kung ito ba ay ang kanyang silid. Nang mas tiningnan ni Giselle, napagtanto niyang mukhang ito nga ang kanyang kwarto. Nang marinig ito, ipinakita ng pulis ang isa pang litrato. Ngayon nakumpirma niya na siya nga ang babaeng natutulog sa kama at ang setting sa larawan ay ang kanyang kwarto. Gayunpaman, hindi niya kilala ang lalaking kasama niya at hindi rin niya maalala kung kailan maaaring kinunan ang video. Lumabas na ang pulis at nakakita ng isang misteryosong folder sa computer ni Dominic na may lamang libo-libong larawan at video ni Giselle. Mga eksena kung saan ginagalaw siya ng iba't ibang lalaki habang wala siyang malay. Ang layunin ng interogasyon kay Giselle ay ipaalam sa kanya ang nakakatakot na ebidensyang ito. Napag-alaman din na mahigit 20,000 na litrato at video ang natagpuan. Sistematiko itong inayos ni Dominic sa kanyang computer na may detalyadong oras at petsa sa bawat file. Halimbawa, may isang folder na pinangalan ng Mayo 26, 2020, gabi, Mark Sodu, 5 beses, na nagdodokumento ng isang estranghero na ginalaw si Giselle 5 beses sa isang gabi. Hindi ito isolated o nag-iisang kaso dahil ang mga nakakakilabot na folder ay ina-update ng regular ng halos 1 dekada. Mula 2011 hanggang Setyembre 2020. Halos mawalan ng malay si Giselle nang matuklasan ng katotohanan. Mariin niyang sinabi na wala siyang kaalam-alam sa mga larawan at video na yon. Ang kanyang reaksyon na puno ng takot at pagkalito. Pati na ang mga eksenang sa video kung saan hindi siya nakikitang gumagalaw, nagigising o nanlalaban man lang ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi niya. Ngayon, lahat ng mata ay nakatuon kay Dominic, ang lalaking pinagkatiwalaan ni Giselle ng lubos. Paano niya may papaliwanag ang mga nakakakilabot na larawang yun?
Sa harap ng hindi mapagsisinungalingang ebidensya sa investigasyon, agad na inamin ni Dominic ang kanyang mga krimen. Ibinunyag niya na bago kunan ang video ng kanyang asawa, binibigyan niya ito ng maraming pampatulog at gamot para sa anxiety. Dahil sa mga gamot na ito, si Giselle ay nawawalan ng malay at hindi na alam ang mga nangyayari sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit unti-unting bumagsak ang kalusugan niya sa loob ng maraming taon. Alam ni Dominic ang totoong dahilan ng sakit ng kanyang asawa, pero nagkunwari siyang walang alam at patuloy na ginampanan ang pagpapanggap bilang perpektong asawa para linlangin ang lahat sa malagim niyang ginagawa kay Giselle. Inamin ni Dominic na nung una, maliit na dosage lamang ng pampatulog ang ibinibigay niya. Ngunit nang maglaon ay dinagdagan niya ito upang masigurado na hindi magkakamalay ang asawa. Nang gumana ang plano, sinimulan na niya ang mga paggalaw dito. Sa una, siya lang ang gumagawa ng mga ito dahil alam niyang hindi kailanman papayag si Giselle kung nasa tamang ulirat ito. Pero habang lumilipas ang panahon, lalo siyang naging masama. Kinunan niya ng video ang kanyang mga ginagawa at ibinahagi ang mga ito sa mga taong may parehong interes online. Nagsimula ito sa isang online chat room na tinatawag na without his or her knowledge. Gaya ng pangalan, ang tema ng chat room ay ang pagyayabang ng mga kalaswaan na ginagawa sa mga partners nang hindi nila alam. Tinanggap si Dominic sa grupong ito at detalyado niyang ikinuwento kung paano niya pinaplano ang lahat. Kasama na kung gaano karaming gamot ang ibinibigay niya kay Giselle para hindi ito magising. Mula rito, nag-imbita si Dominic ng iba pang lalaki sa kanilang bahay upang gawin ang kaparehong bagay kay Giselle. Ikinuwento niya kung paano niya nahanap ang mga lalaking ito sa chat room at kung paano niya pinanatiling lihim ang pagpasok ng mga kalalakihan sa kanilang bahay sa loob ng mahabang panahon. Pinapapark niya ang mga ito sa malayo at pinaghihintay ng mahigit 1 oras para siguradong mahimbing ang tulog ni Giselle. Pagpasok, kailangan mag-alis muna ng kasuotan ng mga bisita sa kusina upang siguraduhin walang maiiwang gamit sa silid na magbibigay ng hinala kay Giselle kapag siya ay magising na. Bawal ding magpabango o manigarilyo ang mga bisita bago hawakan si Giselle. Kailangang hugasan nila ang kanilang mga kamay ng maligamgam na tubig para hindi siya magising. Pinapanood ni Dominic ang buong proseso at inuutusan pa ang mga lalaki na huwag gumamit ng anumang proteksyon kaya't nakuha ni Giselle ang mga STD kahit na siya ay malinis sa katawan. Isang lalaki ang nagsabi na pinaalis siya ni Dominic matapos ang 30 minuto dahil nagpakita ng senyales si Giselle na ito ay magigising. Pagkatapos ng bawat pagkakataon, nililinis ni Dominic ang kanyang asawa at inaalis ang lahat ng bakas para hindi malaman ni Giselle ang mga nangyari habang natutulog siya. Pagkatapos, ipinopost niya ang mga video bilang anunsyo para makakuha pa ng mga interesadong kasali sa karumal-dumal na ginagawa niya. Matapos suriin ang data sa computer ni Dominic, natuklasan ng mga pulis na mula 2011 hanggang Setyembre 2020, 72 beses na ginalaw si Giselle. Noong 19 ng Hunyo 2023, inilabas ang 370 pahinang ulat na nagsasampa ng kaso laban sa 51 lalaki na sangkot. Sa kasamaang palad, ang isa sa mga ito ay pumanaw na dahil sa cancer nang hindi nasisentensyahan. Ibinunyag ng mga pulis na karamihan sa mga kriminal ay walang mga nakaraang record mula 26 hanggang 74 na taong gulang na may iba't ibang propesyon tulad ng mga kawani ng gobyerno, tagapaghatid ng sulat, bumbero, manggagawa at abogado. May ilan pang nagpositibo sa HIV. Sinabi rin ng pulis na posibleng mas marami pa ang kasangkot dahil mahigit 20 katao ang hindi matukoy ng otoridad. Marami ang nagtatanong kung bakit nagawa ito ni Dominic sa kanyang asawa. Lumabas sa investigasyon na hindi pera ang dahilan.
Ginamit niya ang sariling pera para sa mga gamit, sa pag-record at hindi rin siya humingi ng bayad mula sa mga kasabuhat. Ang tunay na motibo ay ang kanyang baluktot na pag-iisip. Ngunit hindi pa rito natatapos ang mga nakakatakot na revelasyon. Hindi lang si Giselle ang biktima, kundi pati na rin ang kanilang sariling anak na si Caroline at ang 2 manugang nitong babae. Natuklasan sa computer ni Dominic ang mga pribadong larawan at video ni na Caroline at ng mga manugang. Sa kaso ng 2 manugang, nakita lang ang mga lihim na kuha habang naliligo sila, pero mas komplikado ang kay Caroline. Sa isang video, nakahiga si Caroline sa kama. Tila nasa parehong kalagayan gaya ng kanyang ina. Bagamat walang ibang lalaki sa video, naniniwala si Caroline na ginalaw rin siya ng ama dahil sa pangalan ng file, Most Successful Time in Over 20 Years. Sa kabila ng lahat, itinanggi pa rin ni Dominic ang mga akusasyon. Ang investigasyon ay nagpatuloy at mas maraming nakagigimbal na detalye ang natuklasan. Inaresto ng pulis ang isang lalaking miyembro ng chat group na itinuturing na malapit na kaibigan ni Dominic. Na 6 na beses na nakipag-participate sa insidente kay Giselle. Mas nakakatakot pa, lumalabas na pumunta rin si Dominic sa bahay ng kaibigang ito 5 beses upang galawin ang asawa nito, na nagpapakita ng organisadong krimen sa pagitan ng grupo. Noong 1991, winakasan ang buhay ng isang 23 anyos na real estate broker na si Sophie sa kanyang apartment sa Paris. Ayon sa autopsy, biktima siya ng pandodroga, paggalaw bago siya wakasan. Bagamat pinaghihinalaan na ang krimen noong 1991 ay gawa ng isang serial killer, hindi nakahanap ng sapat na ebidensya ang mga pulis para matukoy ang salarin. Kaya nakalimutan ang kaso sa mahabang panahon. Pero noong 2020, nang makuha ang DNA ni Dominic, ay tumugma ito sa DNA na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen noong 1991. Agad siyang kinasuhan dahil dito. Bagamat mariin nitong itinanggi ang paratang na ito, ay inamin niya ang isa pang krimen na ginawa niya noong 1999 sa isang apartment din sa Paris. Isang 19 anyos na babae na nagtatrabaho sa real estate ang kanyang binigyan ng pampatulog at ginalaw. Sa kabutiang palad nakatakas ito at nakahingi ng tulong. Noong 2 ng Setyembre 2024, nagsimula ang paglilitis ni Dominic. Dahil maraming akusado ang sangkot, inaasahang tatagal ng ilang buwan ang paglilitis. Sa mahalagang yugto na ito, gumawa si Giselle ng matapang na desisyon na isapubliko ang kanyang pagkatao. Bagamat una niyang nais na panatilihing pribado ang impormasyon, napagtanto niyang ang kanyang kwento ay maaaring maging inspirasyon at lakas para sa iba pang mga biktima na tahimik na nagdurusa. Nang mabunyag ang mga karumal-dumal na gawain ng kanyang asawa, mabilis at matapang na kumilos si Giselle. Walang pag-aalinlangang tinapos niya ang kanilang pagsasama. Hinarap niya ang kanyang mga anak at sinabi ang lahat ng kasuklam-suklam na katotohanan na hindi nila kailanman inakala tungkol sa kanilang ama. Sa kabila ng matinding sakit, ang 3 anak ay nagpakita ng buong suporta sa kanilang ina. Handang sumama sa laban para sa hustisya. Sa korte, hayagang kinondena ni Giselle ang kanyang asawa at hiniling na gawing pampubliko ang paglilitis upang ilantad si Dominic at ang iba pang mga kasabuhat. Sa loob ng 50 taon, namuhay ako kasama ang isang taong hindi ko inakalang kayang gumawa ng mga ganitong kasamaan, saad ni Giselle. Sinubukan ni Dominic na makiusap kay Giselle na patawarin siya, ngunit nanatiling malamig si Giselle. Sa korte, ibinunyag ng abogado ni Dominic na siya ay inabuso noong 9 na taong gulang at nasaksihan ang mga hindi kaaya-ayang bagay noong siya ay 14 anyos. Sinasabing malaki ang naging epekto ng mga ito sa kanyang isipan. Nagbigay rin ng testimonya ang 2 manugang na babae ni Dominic. Ang isa na halos hindi makapagsalita sa sama ng loob ay nagbahagi na hindi ang lihim na pagkuha ng video ang pinakamasakit, kundi ang takot sa posibilidad na ang kanyang mga anak
ay maaaring maging biktima o naging biktima ng kanilang sariling lolo. Lalo pang nagulat ang lahat nang maalala ng pangalawang magulang ang tila inosenteng alok noon ni Dominic sa kanyang anak na maglaro daw sila bilang doktor at pasyente. Noong una hindi niya ito binigyan ng mali siya, pero ngayon nanginginig siya sa takot sa kahulugan na maaaring nasa likod nito. Sa harap ng mga akusasyong ito, mariing itinanggi ni Dominic na sasaktan niya ang kanyang mga apo. Sinabi niyang naranasan na niya ang sakit ng pang-aabuso noong siya ay bata. Kaya alam niya kung gaano ito kasakit, ngunit lalo lang nitong ipinakita kung paano ang isang tao na naranasan ang sakit ay naging salarin ng parehong karahasan sa iba, pati sa sarili niyang pamilya. Patuloy ang paglilitis ni Dominic at inaasahang magtatagal ito hanggang katapusan ng 2024 na nagpapakita ng bigat at komplikado ng kaso. Sa bawat sesyon sa korte, isang espesyal na tagpo ang tumatak sa publiko. Ang paglabas ni Giselle mula sa courtroom sa gitna ng masigabong palakpakan ng mga taong sumusuporta sa kanya. Ang kanyang matapang at marangal na presensya sa korte ay naging inspirasyon para sa marami. Mula sa pagiging biktima, si Giselle ay naging simbolo ng pagiging matatag at paglaban para sa hustisya. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang personal na laban, kundi naging ilaw ng pag-asa para sa iba pang mga babaeng tahimik na nagdurusa. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel, at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.